So yun, okay. KGX at mukha tayong bangag at nag-walking tayo, nag-gym tayo. Kailangan bumalik yung dati nating katawan, okay? So ngayon, mamaya tayo. Marami kasi nagtatanong kung paano ako nag-check ng TA, no? Sige, papakita ko sa inyo kung paano ako nag-check ng TA, paano ako pumapasok sa crypto, no? So pero una sa lahat ito, no, check lang muna natin to Senate Blue Ribbon, no, committee, no. Kung mapapansin natin, parang nawawala na sa linya ang mga congressman, di ba? So ngayon parang inililis nila, puro senador naman yung sinasabi nila, di ba? Tapos kung mapapansin nyo, yung abogado ni Bryce, no, ayoko na pinutin kasi baka ma-copyright, no. So kung mapapansin nyo, yung abogado ni Bryce, no, naglabas ng parang sa mga media na merong 6 na senador na babanggitin. Tapos si Bryce naman, tinanong siya regarding doon. Sabi niya, walang senador doon sa mga laman ng computer niya. Ang laman ng computer niya is puro congressman. Ano kaya yun, di ba? Yung abogado niya, tsaka siya, hindi siya magkasundo, di ba? And then kung mapapansin natin, ito, so si Yusek Robert Bernardo, no, kung titignan natin, ang dami niyang binanggit, no? Si Chis Escudero, Nancy Binay. So, sino pa ba? Ewan ko kung sino pa yung iba, pero additional na senador na naman ang binanggit. Parang nililihis talaga, di ba? And then yun, yung dinala ni Senador Margoleta na babae. So, parang doon ako nagkakaroon ng linaw na parang nililihis to eh. Parang nililihis lang. Yun lang yung tingin ko. Parang nililihis lang. Okay? So, next. Panoorin nyo din to kasi nakakawala ng stress, no? At least kahit papano, tayo as a mamamayang Pilipino, kumbaga sabi nga natin, maging meron tayo. Panoorin natin sila. Kumbaga parang ganito lang yan eh. Sa decision making ako, nagatrabaho ako sa mall eh. So, paano ako magkaroon ng decision making sa mall? Paano yung judgment ko, no? Minsan nakatingin lang ako, kunyari merong problem, lalayo ako sa kanila, titingnan ko lang sila. Tapos ma-analyze ko na, okay, ito yung problema. Okay? So, parang lang yan, nanonood ka ng basketball, no? Nakikita mo sa malayo, no? Na, bakit suga pa to? Open sa 3 points yung isa eh. Pwede mo naman ipasa eh. Parang ganun siya, di ba? So, tapos sa chess din, di ba? Napapansin nyo, no? May naglalaban ng chess, tapos may isang meron. Yung isang meron, magko-comment pa yun. Tanga naman nito. Bakit horse yung tinira? Dapat bishop eh, checkmate na. Di ba napapansin nyo ba yung mga ganon? Okay, so dito for me, honest opinion, parang nalilihis na, no? Sa tunay na may kasalanan, no? Yung nangyayari ngayon dito. So, ako excited ako sa mangyayari dito, no? So, para everyday napupuyat ako dito, pinapanood ko 'yan. So, gusto kong makita lahat yan, no? Gusto kong makita kung anong kakalabasan nito. So, mamaya after video natin, manonood ako ito, 8 hours, no? Subukan kong manoorin yan. Okay, so ngayon, check lang muna natin tong BTC. So, kunyari, for example, sa BTC, paano ba ako nag-check dyan? Okay, so tanggalin muna natin to. Ito yung pinakita ko sa inyo, mga kapatid, di ba, na nakaraan. So, breakout. So, bumagsak siya, pero rejected. So, doon na-reject, lumipad. And then ito, still rejected pa rin yan. Baka pag na-reject to, possible magkaroon ng lalim. Okay? No? Magkaroon ng lalim. Pero ako, alisin muna natin to, mga kapatid. So, syempre, ano lang naman ako eh, nakilala ako sa support and resistance, mga kapatid. Hindi ako nakilala sa iba't ibang klase ng pattern. Basta, support and resistance lang ako. Kunyari, for example, yung una kong ginagawa sa 4 hours time frame, ito. Hanapin ko dito yung nasamba yung date natin ngayon. 25, tama? So, 25 tayo today. So, for example, yan, 25. 25. So, itong 25 na to, ang huling candle niya, itong area na to. So far, ito siya. So, ito yung first candle. Or ito. Ay, hindi. Ito. Ito yung first candle niya. So, ang gagawin ko, guguhitan ko lang yan sa 4 hours time frame. Ano lang to sa akin ha. Minsan kasi nag-ano lang ako ng support and resistance eh. Yan. Guguhitan ko lang yan. Tapos, copy ko lang siya. Tapos minsan, ang gagawin ko after nyan, bago ako mag-entry, punta ako sa 5 minutes time frame.
Ito siya. O, yun. Diba? Kung mapapansin nyo, no? So, ito yung dulo niya. Lumipad siya. Ito yung nag-end. No? Nung na-reject, tignan nyo ang nangyari. Oh. Pumunta siya hanggang sa support. Okay? So, yan yung magiging trade ko. So far, kunyari, pag nakita ko na, reject na to. So, magka-cut loss na ako dito. Ganun siya. And then ngayon, kapag kunyari, pumasok na dito, tigil trade na ako, or kalahati pa lang yung ibinaba nito. Kunyari, from 13900 hanggang 13. So, 113,300. So, 20% profit, okay na ako dyan. Good na ako dyan, mga kapatid. No? So, ganun lang yung ginagawa natin. And then ito, para pumasok ulit ako dyan, kailangan makuha niya ulit to. No? So, hihintayin ko yan. So, yun yung isang way kung paano mag-trade sa 4 hours time frame. So, ngayon, kunyari, paano mamaya kay GX, anong gagawin mo? Kunyari, kung gusto ko mapuyat, titingnan ko lang ulit yan. Titingnan ko yung 4 hours time frame mamaya ng alas 12. Ito, itong 26. Ito, dito sa area na to. So, titingnan natin yan, or, ayan, titingnan natin yung pinaka, or, yung alas 10. Yung bago mag alas 12, ayan. So, ayan na yun. Kumbaga, dyan ako titingin. Itong next candle natin dito. So, once na matapos yan, dyan ako guguhit ngayon. So, titingnan ko saan ako mag-entry. Kunyari, kung sa baba, pumasok yan. Kunyari, for example, itong area na to. Ito yung ginuhitan natin, di ba? Sa 5 hour, kunyari, 5 minutes time frame. For example lang to, sa akin lang to, mga kapatid. Ayan. So, umangat. Okay? So, ito na yung key ko para pumasok. So, ngayon, papasok ako ngayon dyan. So, mag-TP ngayon ako. O ngayon, paano naman kay GX pag bumagsak? So, pag bumagsak yan, dito sa area na to, tapos biglang umangat yan dito, or bumaba pa yan hanggang dulo, ang entry ko dyan, dapat bumalik siya dito sa linya ko. Dito sa resistance. Kapag bumalik siya dyan sa resistance, maglo-long position na ako niyan. Tapos kung ano yung haba na binaba, yun yung cut loss natin. So, ito, tendency, wala na to. So, itong area na to, invalid na yan for me. So, ibig sabihin, isang trade lang ako. Kasi, kung titingnan nyo, nung bumalik na siya dito sa taas, yan bumalik na siya sa taas, di ba? Pero, fake out siya, rejected. So, for me, hindi na to. Goods na ako dito. Tigil trade na ako ng araw na yan, okay? So, alas 9 ng umaga or alas 10, tigil trade na ako nun. Yun na yung ginagawa ko daily. Tapos pangalawa, kapag gusto ko naman mag-trade, yung tipong trip ko lang, no? Trip ko lang mag-trade talaga, totally. So, ayan, naghahanap lang ako ng support. For example, sa 1 hour time frame, ito siya. So, ayan, yung area na yan. So, kung titignan natin, 1, 2, 3, 4, rejected siya. Ngayon, breakout. Hindi mo na ako papasok dyan, mga kapatid. No, hihintayin ko yung next candle. No, kapag ang next candle nito, nasa ilalim, ayan, mag-short position ako dyan. So, ganun lang ako mag-trade, mga kaibigan, no? So, naghahanap lang ako ng support and resistance. So, meaning, tapos kapag gusto ko naman yung for long term, syempre titingin tayo kung ano yung pwede nating gawin. Kung kunyari dito sa 1 hour time frame, hanap tayo, baka meron tayong triangle na makita dito, symmetrical triangle, pero so far wala naman. No, sa 4 hours time frame, hinahanap ko lang siya. So far wala naman. So dito wala naman to. Sa area na to, masyadong malayo pa, no? Kung titingnan natin, masyadong malayo pa to sa 4 hours time frame. Tapos hahanap lang ako dito sa area na to. Key support, baka itong area na to. Pwedeng ito. Sorry. Key support natin, pwedeng yan. Tapos titingnan ko lang kung papasok. Yan. Yung area na yan sa 4 hours time frame. So, titignan ko lang saan pupunta. Babagsak ba dito sa 109 o kukunin ba tong 116? So, pag kinuha si 116, expected ko once na ma-break to, possible lumipad.
So ito naman, once na ma-break yung ilalim, possible, bumagsak. So ako ano lang, napaka-basic lang, support and resistance lang. Ang hinahanap ko, wala na ako nung ibang klaseng pattern, di ba? So may harmonic, may wave tree, may iba't ibang klaseng pattern pa na makikita. Ako naman, ano lang, yung kasi mga theory yun talagang totally, karaniwan nangyayari din talaga, di ba? For the long term, di ba? Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, hanggang wave 5, parang ganyan. So ako, yun lang. Ang ginagamit lang natin is support and resistance. Napaka-basic ko lang mag-trade kasi hindi ako nagbibigay ng sobrang laking margin pagdating sa future trading. Hindi. Wala ako doon. Ang ginagawa ko, mga kapatid, puro spot ako. Kahit noon pa, sa lahat na nakakilala sa akin, KGX, no? From Axie Infinity before, nung meron pa akong channel dati na sobrang laki, yung 32,000 subscribers natin noon na wala lang, no? Alam nila na bumibili lang talaga ako ng coin. Every week, every 3 days, every 3 days, every week, every month, bumibili ako niyan ng mga coins natin. So, minsan ang ginagawa ko, kunyari Ethereum that time, bumili ako ng worth 100,000 to 100,000. BTC, 50,000 to 100,000. Dogecoin, bumili tayo niyan before, 100,000. XRP, ganun din, 100,000 to 400,000. Pinakamalaki kong ano ang XRP teka lang ha, papakita ko sa inyo. XRP. Parang pakita ko lang sa inyo yung PNL. XRP, ito XRP. Punta lang ako sa spot. Ito kasi yung pan-trade ko. Yan kasi minsan nagti-trade lang ako dyan, pero main account ko, etong area, etong ano ko, etong nasa cellphone ko. Pakita ko lang sa inyo para at least alam ninyo. XRP, total PNL. So yan, no? I think nasa 1M to pero nasa 940 na lang siya So yan yun, 'di ba? Kung titingnan natin, nakita niyo ba? So yan siya. So yan yung isa, no, na lumipad. Pero maaga ako nag-TP sa XRP, mga kapatid, ha. So bumili ako niyan 17, 19 that time, no, tapos nag-TP ako ng 80. So pero lumipad pa ng sobrang taas, no, dumoble pa. No, yun yung hinihinayang ko, pero still profit is profit, no. So far sa ngayon, ang hinihintay natin is bumagsak ang value. Okay? So pag bumagsak ang value, doon ako mag-DCA. Ang rules ko sa future sa spot is 60%, no, na bumagsak yung token. Kunyari, for example, BTC from 124 to ilan yung drop niya na 60%. Doon ako mag-start mag-DCA, pero hindi pa all in yon, DCA pa lang yun. No, yun yung ginagawa natin. Yung iba naman ang ginagawa, every week bumibili. Michael Saylor strategy, ganun ang ginagawa niya, every week bumibili siya. No, ako basta bumaba ang token ko ng 60%, start ng buying na ako nun. No, start ng buying na ako. 45. Minsan pag 45 bumibili na nga ako niyan Pagka bumaba na ng 45%, bumibili na ako, pero barya-barya lang. No. So, yun lang, mga kapatid. At hindi ako hindi ako against sa malalaki yung margin sa future, no, pero hindi ako yun. Sa spot ako naglalagay talaga ng malaki, no. Ganun ang ginagawa natin. Okay? Hindi yung financial advice, mga kapatid, kasi for me ang future is may side na sugal, no. Kasi para sa akin, kasi ang trading, lalo na kapag bago ka, para siyang sugal, kasi wala kang ibang alam kundi mag-buy long, mag-sell short, 'di ba? Yun lang ginagawa mo, pero hindi mo alam. Para hindi maging sugal yan, dapat anong gagamitin mo? Gagamit ka ng fundamentals, technical analysis, 'di ba? Price action, dapat alam mo siya. So yun. No, yun lang payo ko sa inyo, mga kapatid, at saludo sa inyo lahat. Sa mga gustong pumasok sa Telegram natin, by next week magkakaroon tayo ng Telegram. Tapos sabay lang yun, hindi rin ako magaling sa future, tandaan niyo yan, ha. So, lang ako, barya-barya lang ako sa future. Kaya lahat na nakikita niyo, minsan pag pumapasok ako, nag-entry ako, minsan talo ko, $3 lang, $6. Di ba? Pero, hindi ako natatalo ng 100, 200, 300, 1,000 sa nakikita natin sa social media. Wala akong talong ganun sa future simula nung natalo ko noon. No? Hindi ko na inulit yun. So, barya-barya lang ako dito. Pag wala lang akong ginagawa, yun yung ginagawa ko. Parang ito ngayon, 146, 100, ilan ba ito kahapon? 105, so 146. Profit tayo kasi kahapon kay Useless, di ba? Pinakita ko naman si Useless kahapon, no? From
0.1573 to 0.18, no? Nagtipi tayo doon, so nasa 200%, pero kasi ang puhunan ko lang is 20 USD, no? So yun lang, at saludo sa inyo lahat, KJX.